Ang nakakakilabot na habilin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Ating pakinggan ang masinabi ni Rodrigo Duterte at kayo na po ang humusga. Pag nawala ako sa political scene, either natanggal ako o namatay ako or whatever, for any reason, sabi ko sa kanya, hiningi ko na sa Pilipinas na tulungan ka pagdating ng panahon at tumakbo ka ng presidente at continue. Hindi ko hinarang yan, ma'am, ngayon na lang, of late, because I think I'm pretty with this kind of problem pa ulit-ulit. Sabi ko, sige, sundin mo na for all the unanswered issues, ikaw na ang magpatuloy ng sumagot. At kung mapresidente ka man, sundin mo lang yung style ko at okay ka. Huwag ka takot, sabi ko, makulong ka. So did you say sundin ang style mo? Oo. Anong particularly, sir, ang style ni PRRD ang gusto niyo makuha po ni VP Sara para mag-think okay talaga? You cannot change the Philippines overnight into a trouble-free country. But you can minimize the misery of the people in the hands of the oppressors and the criminals and all. Pwede mo na rin patayin lahat para isang hearing na naman. Sir, kaya yung mga ganyang salita mo, sir, kaya ano eh. Anyway, sir, tama yan. napag-usapan niyo pa ni VP about sa kanyang impeachment, sir? Hindi naman naniniwala yung babae niya ng payo. At saka, hindi naman interesado yan kung ma-impeach talaga siya o impeachment ay proceeding. The trial itself, you should not worry a bit. I don't know, but makita mo naman yung sa karakter ng babae na yan. It's totally indifferent yung mga problema na yan. I mean, she can always respond. As always, she has been responding to me. Well, I can always transfer to a new life, a new beginning. Ganun yun siya eh. So, pagka ganun ang kausap po ang tao, hindi mo mabigyan ng payo. What for? Hindi naman nakikinig. Okay. Sir, what made you change your heart? Kasi alam namin nung una, lagi niyo pong dinidiscourage si Ma'am Inday na wag talagang tatakbo kasi you've been there. Alam niyo, ayaw niyo siyang mahirapan. What made you change your heart and mind and now you're convincing your daughter to run na po for president? Why the change of heart po? Para yung well, she truly loves her country. Dapat gawin yung dapat niyang gawin. At this time, at this point in time, when paalis na ako at patanda na, at maybe soon, so sooner than expected, I will make my exit as a politician. And then how did she respond, or what was her reply po to you, sir? I think si Inday has become a political animal. Kasi lolo niya kasi for the longest time, governor of Davao Province yung isa pa. Parang pumasok na sa
subconscious level niya yung politika. Samantala, kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang sinasabing 30,000 bilang ng mga biktima ng war sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng Vice President, dapat may patunay sa nasabing bilang ng mga biktima. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? Anya, so where is the systematic there of killing thousands? Dagdag pa niya. Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kaming magawa sa media, pero nakikita ko talaga sa lahat ng articles, war killing thousands, and yet we have 181 pieces of evidence, and we don't even have victims. 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No. Sorry. Bobo yung abogado nila. Inalmahan naman ito ni International Criminal Court or ICC Assistant Legal to Counsel, Attorney Cristina Conti, ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na bobo raw ang abogado ng mga namatay sa war on drugs ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang Facebook post noong Sabado, March 29, 2025, sinabi ni Conti na bagamat marami umano ang pwedeng makumbinsi ni VP Sara sa kanyang pahayag, hindi raw kasama rito ang korte. VP Sara Duterte's opinion that the case against her father Rodrigo Duterte will fall on the failure to produce the names of 30,000 dead is interesting. VP Sara has an incredible platform and huge opportunity to raise the level of the discussion to more than this. This is a simplistic view that may convince some, but unfortunately not the court. Ani Conti. The ICC in the judgment in the case Prosecutor versus Bemba dated March 21, 2016 reinforced jurisprudence of the court that the term widespread connotes the large-scale nature of the attack and the large number of targeted person, and that such attack may be massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness and directed against multiplicity of victims. Saad ni Conti. Dagdag pa ni Conti, umaasa raw siya na makadiskurso si VP Sara maging ang ilang Duterte supporters tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. I had expected Rodrigo Duterte's defense to be more sophisticated and sagacious, considering the amount of money their camp is spending on lawyers. I look forward to better and sharper discourse with VP Sara as well as Duterte supporters. But I try to never argue with idiots because, as Mark Twain said, they will drag you down to their level and beat you with experience. Una po, kasi kanina may sinasabi si VP Sara na nasan daw yung 30,000 names. Parang kumbaga, binabaliwala nila yung 181 na pieces of evidence, even if it's just the parang first part or partial. Kasi sabi niya, 181 versus what is being portrayed in the media raw, that Duterte killed thousands to warrant crimes against humanity. Kung 181 yan, at ang pinagbabasehan din ng case dito sa ICC is just 43, nasaan yung thousands, hindi naman daw crimes against humanity yon. As a matter of fact, sinabi niya na bobo, sorry for the term, bobo ang mga abogado kung sasabihin nila na 181 or 43 is crimes against humanity. Dahil kung sinasabi daw na 30,000 or thousands, dapat may pangalan ang bawat isa doon sa libo-libong yun. Well, kung ganon, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi kahalintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder.
I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ang siguro magandang tingnan ni VP Sara, and this is perfect, what happened to the Holocaust? What happened in Germany during that time when Hitler declared, total, sabi naman ni presidente na idol po niya si Hitler, ano? And he said, if Hitler 3 million Jews, then I'd be happy to slaughter the 3 million addicts in the Philippines. The way it happened in Germany then was that Hitler ordered a modus operandi, a way of killing, a pattern, a manner of exterminating a population. Similar to this case, in the Nuremberg trials, they did not need to name all those killed. The gist of this case of crimes against humanity is the manner of killing. Widespread and systematic attacks on the civilian population in the acts of murder could be established by the testimony of even just one person. At akala ko nga, aamin na si Presidente Duterte eh. Abangan natin, baka umamin. Kasi he's always said that he's responsible for all these killings. Sana lang kay Vice President Sara, total may oras naman po kayo, pag-aralan niyo po ng mas malalim yung pong ikinakaso dun sa tatay niyo. Clarification, the 181 pieces of evidence talks about preliminary matters. For example, what language will the testimonies be in? Do you have documents? How many pages are these documents? Hindi pa ito yung mismong ebidensya. And just she wait, there will be more. It's just preliminary. Gano'ng katibay, ma'am? Gano'ng kalakas yung hawak ninyo para talagang hindi na ba makakalabas pa ng ng kulungan itong si dating Pangulong Duterte? Unang paglilinaw, yung mga biktima may sariling legal team, may sariling direksyon dun sa kaso. So there will be 3 sets of legal teams before the ICC. Prosecution normally, defense usual, and then the victims will be separately represented. We are not required to stand as the second prosecutors, and we're not, when we have the same interests, we're not on the same team. But I would say for the office of the prosecutor, they are trial ready. For them to come out with this 181 pieces of evidence, pieces of information about the prosecution within, I think, 4 days, 3 days, upon order of the court, means that they're trial ready. Wala akong duda na hindi ito uusad kung walang ebidensya. Kaya yung mismong pagkaka-aresto pa lang kay Duterte ay indikasyon na merong basehan para tumuloy sa trial. Sa tingin niyo po, dito na siya magpapasko? Yes po. Pasko hanggang 2028. 2020. Ang computation ko kasi, yung pinakamabilis na trial sa ICC ay umabot ng 3 taon. Parang lumampas lang ng 2 years. So, sabihin na natin, pinakamabilis, 3 taon. So, ano ba? 3 taon, 2028. And then after 2028? Kung siya ay mahatulang guilty, and he would have to serve sentence. Diyan medyo maluwag yung jurisprudence ng court. Sabihin na natin 9 years or maximum 30 years. It depends on where, and depends on the member state of the ICC who will volunteer. So, mag-volunteer sila na sa amin na yan. I think yung mga naka-volunteer ngayon ay Norway and I have to check Belgium. So, nandun yung ibang nahatulan sa kulungan, yung mga penitentiary nung mga bansa na member ng ICC. Not in the Philippines? Is there a possibility that he might be sent back to the Philippines? If we were to rejoin the ICC, we could volunteer to have him back in the Philippines. Service sentence at Bilibid. For as long as we are not
a part or a member state party to the Rome Statute, he will never be sent back to the Philippines even for interim release? I would say so. That's a layered question in the sense that it depends on how yung interim release, it depends on how he presents his defense, etc. But I would say he has, until this case is terminated, he will stay here at The Hague. While it remains to be seen, no, kung saan siya magsaserve ng sentence, the possibility of the Philippines being host for his kumbaga, service of sentence is dim at the moment. Is there a plea from his counsels na nagpo-focus sa capacity to stand trial? I don't know, but we will know sort of by April 11. So the prosecutor, the court, the pretrial chamber, has ordered parties to indicate or to present initial evidence. On the part of Duterte, the defense are being asked to indicate, just indicate, if he intends to avail of any of the grounds that exclude or excuse criminal responsibility. And among those grounds would be insanity, incapacity. So, we'll see the indication kung magte-take siya ng cue. It's not a plea yet. It's just parang sasabihin niya lang na, yes, I intend to avail, but we won't know which of the defenses. This is Article 35, I think, or 38 of the Rome Statute. So sasabihin niya lang na, I intend to invoke some kind of parang, this is very technical, but some kind of an affirmative defense na, yes, I did that, but, yan. So yun yung grounds to exclude criminal liability. Attorney, there's also a war being waged at the moment. Hindi pa po nasisimulan yung pagdinig ng kaso. But we see that there are a lot of gatherings, protests also, para magkaroon ng, for a narrative of a different kind of perception of the former president. How is your group and also supporters of your group going to leverage or going to fight this? Well, clearly the situation kumbaga, has come to its height. At this point, we're seeing 330,000 gathered in Davao, thousands others congregated elsewhere, and then outside the prison. As soon as people understand that there's nothing these demonstrations can do as regards the case, I would say that eventually this kind of fervor would die down. As soon as people understand the facts of the case, the more that we can proceed with handling the substance of the matter. Problem is, alongside these demonstrations, we've seen a wave of attacks online, which are either personal, vile, violent, na tangential dun sa issues in this case. And so that's where we're quite worried if these developments turn up physically violent. And that's another thing altogether. Hopefully, as far as we see it, wala pa naman. On the part of our group, what we could really do is just inform everybody, educate everybody, and even ourselves. From within the group, we're setting up study sessions regarding the Rome Statute, how it really works, and how different, and that's the problem usually, how different the ICC processes are from Philippine processes. Mostly parang may mga tanong na, as private prosecutor, as ganito. And when we need to clarify that, medyo, syempre, ano pa tayo, rocky start pa tayo. We're also seeing a need to clarify yung victim's participation. And understanding, because Duterte had a lot of victims, pero kung ang coverage lang sa ngayon ng ICC investigation or the situation ay November 2011 hanggang March 2019, yung 3 taong walang Diyos
meron pang isa pang 3 taong walang Diyos, 2019 to 2022. Paano yung mga biktima nun? Kaya, kumbaga, para sa iba nga, sabi nila, hindi kumpleto at hindi fair. Pero ito ay pwede nang pagsimulan. At sana maintindihan ng kalakhan ng mga biktima na ang interest nila, ang pagsali nila doon or pag-participate nila sa ICC case ay pagtindig na rin at pagrepresenta sa interes ng iba pang biktima. Sabi nga namin, dapat dito all for one for all. Kumbaga, ang panalo ng isa, panalo ng lahat. Ang dalamhati ng isa, dalamhati din ng lahat. Kay Mira, para sa iyo talagang isang courage yung pagharap mo. It's like 1,000 cuts paulit-ulit na tinatanong sa iyo. Ngayon, nandito ka humaharap. Ano yung nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para ipagtanggol yung mga kapatid mo na naging biktima at yung pamilya mo na hanggang ngayon ay nagsasuffer sa mga online hate, sa mga kung ano-ano pang sinasabi sa inyo? Yung una, yung realidad na pwede mong makamit yung hustisya. Yung pagkakaaresto ni Duterte ay isang indikasyon na posible yung hustisya. Pero bukod doon, pinakauna actually, yung sa isip ko ay kung yung mga tao na hindi sila nawalan ay nagpupursige sila na ipaglaban yung hustisya, nagpapalakas yun ng loob sa akin at sa iba pang mga alam kong mga biktima at pamilya nila. Kasi parang why would they care? Di naman nila kami kilala. Yung ganon. So, yun yung isang malaking appreciation at pagkapahalaga doon sa... At ito, yung ganitong klaseng pagtitipon. At saka syempre yung walang sawang pagtulong ng mga abogado, kagaya ng Attorney Crissy, yung patuloy nila na pag-aaral. Kasi nga, isang bagong-bago yung idea ng ICC, kahit sa sino man sa atin mula sa Pilipinas. So, bagong-bago siya. Kaya, yun yung mga bagay na nagpapalakas ng loob at na magpatuloy na humarap sa ganito. Kahit na nga talagang, kumbaga parang nakaano ka palagi nakaano ka tawag mo dyan, sa panganib. Kasi lalo yung binanggit kanina, no, yung gera sa mga nagpupursige para makamit yung hustisya. Kasi grabe talaga lalo na sa online, grabe yung atake na magmula sa pinaka-petty, pinaka-walang kabagay-bagay na komento hanggang sa death threats. So ganun ka extreme, from extreme to extreme yung mga sinasabi ng mga tao. On a daily basis? On a daily basis. Kaya parang wala ka na rin talagang hindi mo na talaga siya titignan para ma-preserve mo yung sanity mo. Tsaka yung grabe yung how low they can go. Ito po ba, ma'am, kaya kayo tinitira ng ganyan dahil kabilang na kayo sa mga listahan ng mga magwi-witness? Ay wala pa po kami ganong information mula sa mga humahawak ng kaso ng mga biktima. Pero kinakausap na kayo ng prosekusyon? Hindi pa rin po. Wala pa po sa ganong antas. Ano po ang participation niyo kumbaga sa kasong ito ng ICC? Sa actual na kaso po sa ICC ay wala pa po kami sa ganong hakbang o antas. Pero sa ngayon po, ang partisipasyon talaga namin sa mga biktima ay magbigay ng mukha at magbigay ng boses sa mga iba pang mga biktima. Kumbaga para ipakita na talagang may mga biktima, nandito kami at saka kagaya ng sinabi ni Attorney Crissy, kumbaga all for one for all. Kasi nga marami talaga at marami rin talagang takot. Kahit alam nila na biktima sila, talagang natatakot sila. Kasi syempre, yung mga iba talagang, feeling talaga nila wala silang magagawa. Hanggang anong extent yung threats that you're receiving? Online lang po ba siya o meron nang umaabot sa puntong may physical na rin? Meron po bang nag-aabang na sa bahay ninyo na mga kahina-hinalang mga sasakyan o tao? Sa personal po sa akin sa ngayon, wala naman po. Kahit po sa pamilya ko, personal,
sa awa ng Diyos, wala pa naman pong pumupunta at hindi pa naman po na-expose kung saan sila nakatira. Sana naman po wag ma-expose kung saan sila nakatira. Pero anong pangamba Pero niyo? syempre yun po yung pangamba namin. Kasi meron po talagang mga tao na gagawin yata talaga nila lahat para makapanakit ng tao. So yun po yung kinakatakutan namin kasi parang palagi ka na lang may nakaambang pangamba sa iyo. Panganib. Yung pangamba mo ay palaging may nakaambang panganib sa iyo na anytime may mangyayari sa yung masama. Pero ma'am, kayo nag-a-apply kayo for participation. Wala pa yan. Yung inayos pa ngayon ng ICC kasama dun sa order ay yung paraan kung paano makakapag-participate. Hinihingan yung victims participation and reparation section ng observation o yung parang suggestion nila kung anong itsura ng form, anong mga ID yung isasubmit, anong information ang kailangang makuha dun sa mga biktima for participation. April 2 ang deadline ng VPRS. Magbibigay sila ng views and concerns. Tansya namin siguro mga May, June magsisimula yung parang registration or application ng mga victims to participate in the case. You're ready if in case that happens. Oo naman po. How are you preparing for it? Sa tulong po ng mga abogado, yung pag-aayos ng mga dokumento at saka pagbabasa rin ng paano yung proseso, mga ganung bagay po. Meron bang mga pamilya rin ng biktima na nag-reach out sa'yo? Dahil syempre alam nila na pareho kayo ng pinagdadaanan para sumali dito at makasama dito nga sa ICC. Meron din po. Dito sa Europa, meron po, pero talaga pong hindi lang din yung takot, kundi yung psychological effects nung ganitong mga pangyayari, meron na hindi talaga kayang makapagsalita kasi kapag pag-uusapan pa lang itong bagay na ito, hindi na talagang humahagulgul na ganon. So, parang nangangailangan ng maraming buntong hininga, yung malalim na paghinga para maikwento mo, masagot mo yung mga tanong ng mga tao. So, meron. Tapos sa Pilipinas din, meron. Kasi may grupo naman din sa Pilipinas na pinapangunahan, halimbawa ng Rise Up for Life and Rights. So, sila din yung mga nakakausap. Ano ang panghuli ay anong mensahe mo doon sa mga biktima rin ng nakatulad mo? What would you like to tell them? Nasama-sama nating ipaglaban yung pagkakamit ng hustisya na alam ko na mahirap siya, pero sama-sama nating lakas at sama-sama nating pagtindig ay kasama ng iba pang mga sumusuporta at nanawagan para sa hustisya at panagutin si Duterte ay sa kalaunan makakamit natin yung tunay na hustisya. Panghuli kasi late po kasi kami. Opo. Can you briefly say kung ano po yung yung pagkatao ninyo related to the family? Hindi ko po kasi Ano yung yung circumstances ng case ninyo. Okay po. Very briefly lang po. Bali, ako po ay kapatid ng dalawang pinaslang sa gera kontra droga ni Duterte noong Mayo 12, 2017. So, yun po, dalawang kapatid ko po yung biktima ng extrajudicial killing. Ano po sila napagkamalan? At sinabi ng laban, ganon. So, isa siyang police operation. So, Ilang taon po sila? ang kapatid kong isa, magkasunod kasi sila dalawang bunsong, pinakabata kasi isa pinakabunso tapos yung sumunod sa bunso. So yung pang-apat, kasi 5 kami, so pang-apat ay 33 and the other one was 31. Anong nararamdaman nyo kapag naririnig nyo ang napakaraming Pilipino na nagsasabi na walang kasalanan si former President Duterte at hindi siya kailangang panagutin dito at kailangan siyang bigyan ng hustisya? Masakit po syempre marinig yung mga ganon kasi
paulit-ulit kang nabibiktima paulit-ulit ka ring na-traumatize, na pinipilit ka nung ganong klaseng argumento ng mga tao na patunayan mo, ikaw na ang biktima, ikaw pa yung magpapatunay na na nangyari yun sa'yo. So, ganon, masakit po yun para sa akin, para sa lahat po ng mga pamilya ng mga biktima. 80th birthday ngayon ni former President Duterte, bakit mahalaga na ngayong araw niyo rin ilunsad itong Duterte Panagutin campaign? Symbolic po kasi itong araw na ito dahil po si Duterte umabot ng 80, pero yung mga pong kanyang mga biktima ay hindi na po aabot ng 80 o hindi na nga po aabot ng susunod na taon pa. Kaya yung buhay ni Duterte na umabot sa 80 ay may pagpapahalaga kumbaga yung mga kapamilya niya, kung sino mga sumusuporta sa kanya, pero siya mismo hindi niya pinahalagahan yung buhay nitong mga biktima at yung buhay ng bawat tao. So para sa kanya, Baka better yung Duterte Panagutin Europe, but they are present in 10 countries as earlier stated. Kayo bibigay na po ng closing statements. Sige. Actually, wala naman ako masyadong closing statements except siguro kay VP Sara, pwede kami magbigay ng 2 pangalan ngayon. Gusto niyo po picture pa, pati police report. Ready kami kung kailangan niya. Pero yung paghahanap ng pangalan, paghahanap ng kung anong klaseng ebidensya, gano'n, ay posibleng pagbaling nung issue doon sa main focus. Guilty ba si Duterte? Inutos ba niya ang mga patayan sa kanyang kapasidad bilang founder and leader of the Davao Squad na nagpatuloy ang patayan sa Davao City habang mayor siya at sa buong Pilipinas habang presidente siya? Yun ang esensya ng kaso sa kanya. ang masasabi ko po bilang panghuli ay yung sa mga sinasabi po kasi ng mga iwan at naitanong na rin kanina na kahit ano po pang sabihin nila pagkatanggol kay Duterte na hindi niya po yun ginawa o ginawa niya pero dapat lang kasi mga adik sila o ano pa man, hindi po nun mabubura yung bagay o yung facts na may nangyaring madugong gera laban sa mahihirap at pagyurak sa karapatan at dignidad ng mga tao. Kaya yun po yung punto na isinasalang ngayon sa ICC at doon po talaga natin makikita na dapat na makamit ng hustisya at dapat siyang managot. Nagbigay naman ng opinyon si Attorney Enzo Recto. Kumakalat itong sinabi ni Sara Duterte. Ano? Mga kabunyog, ano? Kinukot siya, minamaliit, iniinsulto ni Sara ang mga abogado ng ICC. Pati na rin yung mga Pilipinong abogado ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte na nagsampa ng reklamo sa ICC. Sabi ni Sara, BOBO. Sorry, BOBO yung abogado nila. Bobo daw, bobo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan mismo ay galing kay Sara Duterte. Ang sabi kasi ni Sara Duterte, inaakusahan daw ang kanyang ama na nag-commit ng crimes against humanity. Ang aligasyon daw ay aabot sa 30,000 ang namatay sa war on drugs na isinagawa ng kanyang ama. Dahil daw sa ganitong dami ng bilang na 30,000, kaya kinakasuhan ng kanyang ama ng crimes against humanity. Ang sabi ni Sara Duterte, pag sinabi mong crimes against humanity, pangalanan mo. Sino-sino ba yung ano na yan? Sino-sino yung 30,000 na yan? Dapat may pangalan yan. Dapat may listahan yan. At sabi ni Sara, ang ebidensya daw ay 181 lang. 181 lang daw na pieces of evidence or items ang present. Paano mo daw mapapatunayan ang crimes against humanity na di umano'y 30,000 ang napatay kung ang ebidensya mo nga, ang ebidensya lang daw na ipinipresent ng prosecution ay 100. Ano ba? 161 ba? 181? Sensya na. sa dami ng talakayan ko. Mahirap ding tandaan yung mga figures eh. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang argumento ni
yan ang argumento ni Sara Duterte na para sa kanya, BO-BO, bobo ang mga abogado na kalaban nila. O ang tinutukoy niya diyan, syempre yung prosecutor ng ICC, si Karim Khan. Ang iba pang mga tumutulong sa mga biktima ay sila Attorney Chrissy Conte, sino pa ba yun? Attorney Andres ba yun? At Attorney Buyutan ba yun? Sensya na talaga. Alam nyo, mahirap ng ito namang si Tuloy Vines, puro ka lang fake news. Bakit? Fake news ba yung sinabi ko na ganun ang sinabi ni Sara? Ha? Ano yan mga kabunyog? Patunayan lahat. Ayun, yun ang gusto ni Sara. Yung 30,000, i-present yung mga pangalan, patunayan na yung 30,000 na yan ay in-order ni Duterteng patayin. Pagka ganun daw, saka lang daw masasabing guilty ang kanyang ama sa crimes against humanity. Yun yung ganun yung argumento ni Sara Duterte. Ay wala naman daw na ipipresent na wala naman daw na ipipresent na lista ng 30,000 na yan. Ha? Pangalawa daw, yung ebidensya daw kukunti. 181. Salamat, Leonardo Blue. 181. O paano mo daw mapapatunayan yung 30,000 na pinapatay ni Duterte kung 181 lang ang ebidensya mo na ipinipresent? Kaya ang sabi ni Sara, bobo daw yung mga abogado. Bobo yung mga abogado ng mga biktima. Syempre isama na si Karim Khan, yung British lawyer. Unang-una, sasabihin niyang bobo ang ang abogado ng bobo daw yung abogado ng ICC. Unang-una si Karim Khan, British lawyer 'yon. Graduate pala 'yon ng law sa King's College sa London. Graduate ng law sa King's College sa London. At marami na siyang hinawakan na mga parehong kaso. Crimes against humanity, war crimes, genocide. Yung special criminal court ng Rwanda, yung special criminal court ng former Yugoslavia. Ayun, naging prosecutor na pala itong si Karim Khan doon. Kumbaga, alam naman natin yung nangyari sa Rwanda. Yung nagpatayan yung mga Tutsis at Hutus, genocide yun. Ay na-involve na pala ito doon si naging prosecutor na pala itong si Karim Khan doon. Alam naman natin yung nangyari sa former Yugoslavia. Matapos mabuwag yung Yugoslavia, nag-away-away yung mga Bosnian, mga Serbs at saka pinatay yung mga Muslims, Bosnian Muslims, minasakir sila. Ang dami, 29,000 yata yung namatay doon. Sila Milosevic yan eh. Sila Milosevic. O ngayon, na-involve din pala yan si Karim Khan doon. Yung prosecutor ng ICC na humahawak dito kay Duterte. Siya rin pala ang prosecutor doon. Tapos yung sa Congo. Kaya sa madaling sabi, napakalawak na ng eksperyensya nito ni Karim Khan. Kung pagiging prosecutor ng ICC, binubutuhan ng mga member states. Yung mga miyembrong bansa ng ICC, 150 ba yun? 150 bansa yata yan. Nagbubutuhan sila kung sino ang susunod na Kasi ang dating prosecutor ng ICC, yung galit na galit si Duterte, yung black na babae, si Fatou Bensouda, yan yung nagpasimula eh. Nung final yung kaso kay Duterte, reklamo sa ICC, yung prosecutor noon si Fatou Bensouda. Kinantsawan na, rin yun, ininsulto rin yun ni Duterte. Sabi ni Duterte, wala naman yan. Yang prosecutor na yan ng ICC, wala yan. Si Fatou Bensouda, kinakantsawan niya. Pagkatapos ni Fatou Bensouda, natapos yung term ni Fatou Bensouda, umalit si Karim Khan. Tapos ngayon, kakantsawan nito ni Sara na bobo. Pati yung mga abogado ng mga biktima, katulad ni Attorney Chrissy Conte, bobo, ay graduate ng UP Law yun. Ako saludo dun kay Attorney Chrissy Conte. Sinabihan nga ni Chrissy Conte si Panelo. Ang yabang ni Panelo, di ba naalala nyo yung forum na yon? Anong sabi ni Attorney Chrissy Conte kay Panelo? Ay, magkita na lang tayo sa ICC. Let's just see each other in ICC. O di ba?
Nagkatotoo yung sinabi ni Chrissy Conte. Oh. Mayabang si Panelo, si Chrissy Conte, bata kay Panelo, pero nagtinag ba si Chrissy Conte kay Panelo? Hindi. Ha? Habang kung ano-anong sinasabi ni Panelo, simple lang ang sinabi ni Chrissy Conte, okay. Magkita na lang tayo sa ICC. Pagkatapos ng isang buwan, yun na nga. Ayan, nakulong na si Duterte sa ICC. Ha? Anyway, pasok tayo doon sa argumento ni Sara. Yun na nga, ang argumento ni Sara, paano mo daw masasabing crimes against humanity na ang pinatay daw ay 30,000? Wala namang lista ng pangalan ng 30,000. Ha? Pangalawa, ang sabi ni Sara, kung 30,000 ang pinatay, ang ipresent lang daw na ebidensya, 181 items daw. Paano mo mapapatunayan ang crimes against humanity sa ganung kunting ebidensya? At hindi mo nga mapangalanan yung yung 30,000. Oh, kaya sabi ni Sara, bubo daw yung mga abogado, wala daw yan alam. Parang ganun. Kumbaga, paano nila maipapanalo daw ang kaso laban sa kanyang ama? Paano daw maikukonvict yung kanyang ama? Ay wala ngang pangalan ng 30,000 at ang ebidensya ay kukunti, 181 lang daw. Mga kabunyog, mga kababayan, alam mo Sara Duterte, ha? Alam mo, ayusin nyo na lang ang depensa nyo. Ayusin nyo na lang depensa nyo. Nakikialam kayo doon sa prosecution. Ang prosecution, preparado na yan. Ang tagal-tagal ng handa ang prosecution. Ay, sus talaga. Alam nyo mga kabunyog, ewan ko. Ewan ko dito sa kampo ni Duterte. Kung makonvict man si Duterte, kagagawa nila Sara Duterte at kagagawa ng kanyang mga abogado. Matagal na eh. Matagal na. Oh, matagal na nilang minamaliit ang ICC. Ha? Matagal na nilang kung ano-anong sinasabi nila. Wala yan. Iniinsulto nila ang mga abogado ng biktima. Iniinsulto nila ang ICC. Ngayong nandun na ang ICC. And ngayon na nakakulong na si Duterte sa ICC, kung ano-ano ng mga... Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Hindi, 43 cases yata, Moises. 43 cases, pero yung ebidensya, 81. Yan yung ini-issue nila eh. 43 counts. 43 counts. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ganito. Naalala nyo nung nagprotesta si Marcos? Naalala nyo nung nagprotesta si Marcos laban kay Leni Robredo? Oh. Ang sabi ni Marcos, ni PBBM, abogado niya pa noon si Garcia, yung COMELEC chairman ngayon. At saka si Rodriguez, si Vic Rodriguez. Daming kiniklaim ni PBBM, ni Marcos noon. Marcos na pa siya noon, hindi pa presidente. Ang daming kiniklaim ni Marcos na mga dinaya daw siya ni Leni Robredo. Ang dami yun. Ang dami. Ang daming lugar. Sabi ni Marcos noon, napakaraming lugar na dinaya siya ni Leni Robredo. Ano ang sabi ng korte? Ano ang sabi ng Presidential Electoral Tribunal noon? Yung Supreme Court mismo. Anong sabi? Pumili ka na lang ng 3. Pumili ka ng 3 lugar. Sa dami ng lugar na sinasabi mo, pumili ka ng 3 lugar. Tingnan natin. Tingnan natin doon sa 3 lugar. O ano ang pinili ng mga abogado ni Marcos? Negros Occidental yata yon, Camarines Sur sa Iloilo. Yan yung 3. Camarines Sur, Negros Occidental, Iloilo. Sabi ng Korte ng PET, Presidential Electoral Tribunal, Korte Suprema yung PET eh. Ano yon? Mag-present ka lang ng 3, tingnan natin yung 3, parang parang sample. Yun ang tawag doon, sample. Matatagalan tayo kung bibilangin natin ang boto doon sa lahat ng magre-revision of votes ba tayo? Bibilangin ba natin mano-mano yung lahat ng boto doon sa mga nireklamo mo? Pag binilang natin lahat yun, naabutin tayo ng napakatagal nun. So, pinapili si PBBM, yung mga abogado niya, pumili kayo ng 3. Testingin natin doon sa 3. Testingin natin sa 3. So, 3 yung pinili. 3 yung pinili. Negros, Iloilo, at Camarines Sur. Ngayon, paglabas nung 3, napatunayan, wala talagang dayaan. Yun, di ba? Yun. Ang tawag doon, sampling.
O ito sa mga nanonood ngayon na DDS tulad nila Emmanuel Sandoval. Ang tawag doon, Emmanuel Sandoval, ipaabot nyo kay Sara, sampling. Sampling. Oh. Hindi sampaling sa amin sa Bicol pag sampaling, sampal yun. Sampaling. Sampalin kita, sampal. Ang ibig sabihin nun, sampling. Kukuha ka na lang ng sampol. Patunayan mo yung napili mong sampol. O yun, nandiyan na si Diday Anais. Mabuti pa si Diday Anais. Sampling. Bakit ka kailangan mag-sampling? Kailangan mo, patunayan mo ba yung 30,000? Kailan matatapos yung 30,000 na yan? Saka may ebidensya ka ba sa lahat ng yan na 30,000? Kung gagawin mo dyan, kung ikaw ang abogado, pipili ka ng sa tingin mo matitibay. Alam nyo kasi kahit isa lang ang mapatunayan doon sa 43 na yun accounts ng isinampa, convicted pa rin siya ng murder doon. Convicted siya ng murder doon. Kasi ang crimes against humanity niya, pagpatay. O ngayon, kung makonvict siya sa isa doon sa 43, ay di convicted na siya. O ngayon, kung 43 ang mapatunayan, ay di lalo na. Kung 30,000 ay tatagal yan. Kaya ang ginawa ng prosecutor, pumili na lang ng 43. Pumili na lang ng 43. Sample yun. Parang yung 43 na yon ang nagre-represent ng widespread, ng malawakang pagpatay. So ang papatunayan nila dyan ngayon ganito. Ganito ang papatunayan ng abogado dyan. Una, mayroon kaming napiling 43 na counts ng pinatay sa war on drugs si Duterte. Mayroon kaming mga testigo, mayroon kaming mga ebidensya. Okay, papatunayan yung 43. Yan yung may mga testigo. Yan yung may mga ebidensya, kaya 181. Sa proseso ng trial, ipapakita na itong pinatay na ito na 43 ay bahagi ng napakaraming pinatay. Ito'y bahagi ng widespread killings na nangyari. So ibig sabihin, ipapakita dito na yung 43 na kaso na isinampa sa ICC, bahagi ng massive, maramihan, widespread, coordinated na mga pagpatay na nangyari nung panahon ni Duterte sa kanyang war on drugs. Papatunayan din yan. Paano papatunayan yung widespread, massive, coordinated? Ay, yung mga pronouncements mismo ni Duterte, yung mga ginawa nila Bato, yung mga balita na halos gabi-gabi, may mga yan yung mga ebidensya dyan. Hindi mo kailangang patunayan yung 30,000. Magpapatunay ka lang ng kunti, sample. Yan yung 43. Kasi yan yung may malinaw talagang mga ebidensya. Pero habang pinapatunayan mo yung 43, pinapatunayan mo rin na ito'y bahagi ng malawakan. Umbaga sample ito. Yan. Di ba? Bakit kailangan mong i-present yung 30,000? Di. Luko-luko pala yan. Ano ba naman tong si Sara Duterte? Di ba? Bakit mo kailangang i-present yung 30,000? Di ba? Napakaano nito? Ang tawag doon, sampling. Ganun din ang ginawa ni Marcos. Papatunayan sana ni Marcos noon na malawakan ang dayaan ni Leni Robredo. Kaya pinapili si Marcos ng 3 probinsya. Yan yung binilang lang, yung 3. Ay napatunayan doon na wala naman. Hindi. Dinatalo si Marcos sa recount. Yan yun. Ang tawag doon, sampling. Kasi kung lahat ng probinsyang nireklamo ni Marcos noon na may dayaan, bubuksan yon, ay baka hindi pa natapos yung protesta. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang problema dito sa mga abogado ni Duterte. Maghanda na kasi kayo ng depensa nyo. Alam nyo, pagka yan, kawawa naman ang inyong ang ama ninyo. Si Duterte nga nagsabi na, si Sara mismo ang nagkwento. Ang sabi daw ng ama niya, huwag na kayong makialam sa kaso ko. Hayaan nyo na yung mga abogado ko. Ganun pala. Tapos itong si Sara, komentaryo ng komentaryo. Alam nyo, 43 cases, may matibay na ebidensya, ready ang mga testigo, doon siya makukonvict sa 43 na yun. Kahit nga lang isa lang doon na makonvict siya, pa rin siya
30 years pa rin siyang makukulong kahit isa lang doon. Di ba? Bakit mo ipe-present yung napakarami tapos wala kang napatunayan? Ay di talo ka. Kung concentrate ka na doon sa may malinaw kang ebidensya. Oh, yan yun, 43. 43 counts ang may malinaw na ebidensya, may malinaw na testigo. Oh, kaya 181 ang pieces of evidence. Yun yung may malinaw kang testigo, may malinaw kang ebidensya. Ngayon, paano yung iba? Ay di papakita mo na yung iba na yon marami ring namatay. Bahagi yan ng widespread. Oh, o ito. Ha? Mayroon tayong sample dito. O ito. Na-convict ito. Ito sa case ng prosecutor versus Natanganda, judgment ilinabas noong July 8, 2019. Anong ginawa ng ICC? Ang ginawa ng ICC, lininaw ng ICC na ang ibig sabihin ng widespread o malawakan, it has been understood to mean that the attack is large-scale in nature and targeted at a large number of persons. Such attack may be massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness, and directed against a multiplicity of victims. Yan yan yung ibig sabihin ng widespread. Ngayon, mayroong isang kaso. Yung kaso ni Sean Paul Akayiso ng Rwanda. Nung nangyari dito, kung napatunayan dito na nag-order siyang ipapatay yung 3 Tutsi. Ito yung Hutus versus Tutsi. Genocide to. Crimes against humanity, genocide. Napatunayan si Akayiso ng Rwanda, Sean Paul Akayiso. Napatunayan siya na inorder niya ang pagpatay ng 3 Tutsi. Kasi naglabanan yung dalawang lahi. Tutsi at Hutu. At inamin niya na ang mga Tutsi ay pinapatay. Ano ang napatunayan ng korte? Ang desisyon ng korte, judgment, na guilty siya sa pag-murder ng 3 katao. Guilty siya sa pag-order na pagpatay ng 3 tao. Yun yung napatunayan. Pero napatunayan din na yung pagpatay na yun ng 3 tao, it constituted part of a widespread attack on the civilian population, and that the 2,000 people killed constituted a widespread attack. He was convicted of crimes against humanity. So yun. Sarah, basahin mo na lang yun. Yung case ni Sean Paul Akayiso ng Rwanda. Nung napatunayan sa kanya, napatunayan na nag-order siyang ipapatay yung 3. Yun ang napatunayan, 3 katao. Pero, napatunayan din na yung pagpatay na yun dun sa 3 Tutsi ay bahagi ng widespread o malawakang pagpatay. Bahagi ng malawakang pagpatay. Napatunayan din yun. Hindi napatunayan na yung lahat ng pinatay na yun ay kagagawan ni Ayita. Ano ba yung apelyido nun? Hindi napatunayan na yung lahat ng pinatay ay siya ang nag-order. Hindi yon, Kayiso. Pero yung 3 napatunayan na siya ang nag-order ng pagpatay. 3. Kasi yun yung ebidensyang matibay. Pero napatunayan na yung 3 na yun na pinatay, bahagi ng napakalawak ng 2,000 pang pinatay, ng napakarami pang pinatay. Kung na-prove doon na may widespread na pagpatay, genocide at crimes against humanity. Pero ang napindown lang siya dun sa 3 kasi yun yung may malinaw na ebidensya. Yan yung strategy dyan nila Karim Khan ng prosecution, Sara Duterte. Di ba? Yan yun. Bakit mo kailangang i-present yung 30,000? Unang-una, wala kang ebidensya ng bawat isa nun. Di ba? Ang mayroon kang ebidensya doon sa 43, di yan yung i-present mo. Mayroon kang testigo sa 43, okay, yan ang i-present mo, yung 43. Pero, ipapakita mo na yung 43 na yan ay bahagi ng widespread na patayan na nangyari. Na tinarget ang ang mga tao. Yan yun. At ang pinakamatibay na ebidensya talaga dyan, si Duterte. Totoo namang in-order ni Duterte yun. Inamin niya naman. Diba? Doon sa pagdinig ng Quadcom, inamin niya naman. Diba?
Ganyan yung ano dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ni Sara, nabubo yung mga abogado ng ICC, mag-isip-isip muna siya. Mag-isip, hindi niya ba alam yung tinatawag na sampling? Ha? Sampling! Oh. Di ba? Kumukuha lang ng sample at yung matibay ang ebidensya mo, matibay ang mga ano mo, testigo mo, yun lang ang pukusan mo. Hindi mo naman kailangan patunayan yung lahat ng 30,000 na yun. Kahit nga 1,000, hindi. Ito na nga hinalimbawa ko si Akayiso. Tatlo lang yung napatunayang pinatay niya. Pero naipakita rin na yung pagpatay na yun dun sa 3 Tutsi ay bahagi ng widespread, coordinated na mga pagpatay. Oh. Di ba? Yan yung... Ha? Ayan yun. Kaya, ano ito? Ha? Anyway, kung makapagmaliit naman si Sara ng mga abogado, ano? Ako hindi ko siya minamaliit bilang abogado. Ha? Hindi ako mahilig sa ganun na magmaliit ng abogado. Kaya lang, itong si Sara, kung makapagmaliit ng mga abogado, akala mo naman, ha? Unang-una, wala nga silang nakukuhang, si Rocky nga na nagmamagaling, na magaling daw siyang lawyer sa ICC, hindi pumasa doon. Ayaw nga ng ano malamang ayaw ni Nicholas Kaufman kay Rocky. Oh, nayayabangan siguro kay Rocky. Oh. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Strategy yan ng prosecution. Oh, di ba? Bakit niya mamaliitin si Karim Khan? British lawyer, graduate ng King's College ng London. At expert talaga sa international law. Expert sa mga international criminal law. Yung mga kaso na yan. Crimes against humanity, genocide, war crimes, yan ang mga kasong hawak niya talaga. Master niya Oh. Kaya yung mga kabunyog, mga kawan, kung ito si Sara, kung makapagsalita, akala mo naman ang galing niyang abogado. Ako nga, hindi ako kumakantsaw sa mga abogado. Bakit? Bakit mo kakantsawan ng mga abogado? Ano naman yan Pangit naman yung nangangantsaw ka ng kapwa mo abogado. Pero ito si Sara, wala man lang kantsawan niya yung mga asikasuhin niya na muna yung depensa niya doon sa impeachment niya. Yung pangalawa, kung asikasuhin niya yung depensa nila. Huwag nilang intindihin yung prosecution. Bakit nila po problemahin yung prosecution? Ang problemahin nila yung depensa nila. Ang deadline ng pag-submit ng mga ebidensya at testigo, lista ng testigo sa April 4. Ilang araw na lang. Yung prosecution, pagsabi ng ICC pre-trial chamber na mag-submit ng disclosure of evidence ang tawag nun. I-disclose mo na yung evidence mo. Sabihin mo na, i-present mo na. Ang deadline na binigay sa kanila, April 4. O yung prosecution, kaagad-agad, sinubmit yung mga hawak nilang ebidensya at testigo. Kaagad-agad. Ibig sabihin, ready. Ang prosecution ay ready. Matagal na nilang pinaghandaan yan. Yung mga testigo nila, nandun na. Si Las Cañas, si Matubato, protektado na. Naka-standby na. Kumbaga, naka-ready na mag-testify. Malamang si Garma baka magtitistigo rin Na may naririnig ba kayo kay Garma? After nang maaresto si Garma sa US, wala na. Malamang yan. Malamang ito. Si Garma baka magtitistigo pa. Kaya ito, si Sara Duterte, maghanda na lang kayo ng depensa ng ama ninyo. Tulungan nyo na. Huwag nyo nang pakialaman yung kalaban. Kasi yung kalaban, handang-handa na yan. Kaya lagi kayong nabubukulan, di ba? Kaya lagi silang nabubukulan. Nung una, sabi nila, wala. Wala namang mangyayari dyan sa kaso na yan ng ICC. Wala naman dyan mangyayari. O ngayon, anong nangyari, Emmanuel Sandoval, di ba? Nung nagla-live ako tungkol dyan, sabi ko lalabas na ang arrest warrant, sabi nila Emmanuel Sandoval, sa kayon si Tamtam, yung lagi nanonood sa akin. Sabi nila, oy, insurrecto, nasaan na ang ICC mo? Sige nga, tanungin nyo ako ngayon kung nasaan na yung ICC. Emmanuel Sandoval. Si Emmanuel Sandoval, DDS ito. Okay lang yan. Di ba? Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Itong si Emmanuel Sandoval, sabi niya, paano magtestigo si Garma?
Sama nga yan sa warrant ng ICC. Bakit? Hindi mo ba alam yung konsepto ng state witness? Yung mga akusado na pwedeng maging testigo. Sa international law, mayroon din ganung konsepto. Ha? Hindi ka ba marunong nung ganun? Yung state witness, ibig sabihin kasama sa akusado, pero nagbabago ng isip, nagko-cooperate na lang siya. Sasabihin niya na yung kanyang nalalaman. Ang tawag doon state witness. Ha? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. So ito ngayon, ang nangyayari kasi dito kay Duterte, sa bagay, kahit naman kasi si Duterte masyado ring namaliit ang ang ICC. Si Trillanes nga, tawa ng tawa ngayon. Kasi kinakantsawa na, Peter Balatico, shout out, nanonood sa atin sa Busan, South Korea. At saka yung alam nyo, yung mga kababayan natin na nanuloko nila Duterte, tingnan nyo, kawawa naman yung sa Qatar, Yung sa Qatar, nakakulong sila. Nakakulong. Ano mga kabunyog, mga kababayan? Kawawa naman yung mga na yon. Kawawa naman. Sinabihan daw kasi na wala namang problema. Malakas daw si Sara Duterte sa Qatar. At saka si Bongo daw tutulong kung may problema. O yun. Ewan ko. Ano nga bang totoo doon? Nakakulong. 3 months to, ilang years yun? 3 months to 3 years o 6 years. Pasensya na. Pero ang babayaran daw na fine, na multa, nagre-range parang 500,000 to 1 million. Malaki rin. Kawawa naman yung mga na yun. Mayroon palang mga kasama doon. Ilang buwan pa lang silang nagtatrabaho sa Qatar. Ay sumama na doon sa rally-rally na yun. Alam naman kasi nila na yan, Middle East yan. Ang region ng Middle East, mga hari yan, king, saka emir. Emirates yan, emir. Tapos ngayon, nag-rally sila doon. Doon naman sa sa The Hague, sa the Netherlands. Yung palang permit ng mga Philippine OFWs doon, magpipiknik sila. Ay nagrarally na sila. Nagrarally na sila doon. Winarningan na sila ng Dutch police. Winarningan. Sinabi sa kanila, bawal ang political rally doon. Ay nagkakalat na kasi yung mga Pilipino doon. Kakahiya naman. Nagrarally pa naman sila para ipagtanggol ang may kaso sa crimes against humanity. Hindi man lang nagrarally para sa mga biktima. Nakakahiya sa buong mundo. Diba? Nakakahiya. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba itong nangyayari sa mga kababayan natin? Anyway, wag natin silang tingnan natin ang mga kababayan nating ito bilang biktima. Katulad din ito ni Sandoval. Itong si Emmanuel Sandoval, hindi ko binabastos yan. Biktima yan. Mayroon talagang mga taong ganon. Yung madaling mabudol, madaling maloko. Kawawa naman sila. Huwag natin silang bastusin. Kaawaan natin sila. Tingnan natin sila bilang biktima, mga kabunyog, mga kababayan. Yang mga kababayan natin sa Qatar na nagrally, napaniwala sila kay Duterte. Ayun, problema na ngayon ang kinakaharap nila. Diba? Kaya kawawa naman. Live ito, kabunyog Marvin Bergado. Itong sila Sandoval, hindi ko yan. Yan, mga tulad niya, nila Tamtam, Sandoval. Kawawa din sila. Huwag natin silang bastusin, Ako ayaw. Mga kabunyog, pag kayo binastos nyo sila Emmanuel Sandoval, kung naman yan ang masasama ang loob sa inyo. Kahit mga DDS yan, tingnan natin sila bilang biktima. Ibig sabihin, yan, yung mga ng fake news, ng disinformation, yun, ganun. Yun Yan yung mga kawawa nga sila Wala tayong magagawa. Laganap talaga ang fake news, laganap ang disinformation. Gayon din yung ating mga kababayan. Ganon din yun. Kaya nga, dapat tulungan pa rin ng gobyerno ni PBBM yung mga nakulong na yun sa Qatar. Kawawa naman. Hindi naman, lang yon, parang nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas. Nalilito. Biktima sila. Biktima. Laganap talaga kasi ang fake news at disinformation. Marami pang hindi naliliwanagan. Kaya nga sa akin, maraming nagsasabi, Attorney Enzo, alam mo, pasalamat kami sa programa mo. Sabi ko, bakit? Kasi lahat halos na nangyayari sa Pilipinas, pinapaliwanag mo. Sa'yo na lang kami kumukuha ng tamang paliwanag Hindi na namin maintindihan kung alin ang tama at totoo. Diba?
Sabi ko, okay, salamat. Oh. Alam nyo, ako hindi naman ako nagmamayabang na ako'y perpekto. Hindi. Maraming ang pagkakataon nagkakamali ako. Pero lagi akong nagsisikap na huwag mag-fake news, huwag mag-disinformation. Hindi maganda yun. Katunayan, labanan natin ang fake news, labanan natin ang disinformation. Kasi talaga problema talaga natin sa bansa natin ngayon at kahit sa mga kababayan nating nasa abroad. Grabe ang fake news at disinformation, mga kabunyog. Kaya ako, parang mission ko na ito ngayon na kapag may mga balita, may mga nangyayari, o tulad nito, itong sinasabi na ito ni Sara, kung ordinaryong tao na hindi nauunawaan ano ba yung mga pasikot-sikot ng batas, maniniwala sa kanya. Kasi totoo nga naman. Paano mo nasabi na crimes against humanity? Paano mo nasabi na may 30,000 na pinatay? Wala ka namang listahan ng 30,000. Wala ka namang ebidensya ng 30,000. Ang ipresent mo, 43 lang na kaso. Ang ebidensya mo, 181 lang na pieces ng ebidensya. Kung ordinaryong tao nga naman, makukumbinsi. Pero sa paliwanag natin ngayon, itong paliwanag ko ngayon, at least nakatulong. Ganun yun. Kaya magsasabi na naman sa akin yung mga followers ko, Attorney, salamat sa live mo, may pansagot na ako doon sa kalaban kong ganyan. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.